kapatid, huwag kalimutang baunin po ang inyong mga payong at kapote. Mas tumaas kasi ang tsansang maging ganap po na bagyo ang binabantayang sama ng panahon sa loob ng bansa. Yan at iba pang mga update ihahatid sa atin ng ating resident meteorologist sa ating weather, Tito Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin? Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo mga kapatid, sa mga lalabas ng bahay ngayong araw na ito at mga papasok sa opisina at trabaho. Mag-ready po tayo at mag-ingat sa mga posibleng pag-ulan sa malaking bahagi na po yan ng Metro Manila. Ngayong araw na ito, maulap po ang panahon natin at anumang oras sa maghapon, posible po tayong magkaroon ng mga pag-ulan. At malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms. At magpapatuloy pa po yan hanggang bukas. Ito po ay direct effect na nitong binabantayan nating low pressure area na huli pong namataan ng Pag-asa dyan po sa area ng Masbate. Ito pong low pressure area na ito ay mataas na po ang tsansa maging ganap na bagyo. Yan po ay posibleng maging bagyo habang papalabas dito po sa may West Philippine Sea or habang nandito na po sa may West Philippine Sea. Ito po ay maging bagyo sa loob ng ating PAR. Ito po ay mabibigyan ng local name na Henry. Maliban dito sa low pressure area natin, nakaka-apekto rin po ang habagat sa ilang bahagi ng ating bansa. At dahil nga dito sa ating low pressure area, hindi lang po sa Metro Manila yan nakaka-apekto, maging sa mga karating lugar nito. Asahan na rin po natin ang matataas na tsansa ng pag-ulan at mga posibleng thunderstorms sa malaking bahagi ng Calabarzon, lalong-lalo na sa Cavite at Batangas, Bicol region. Apektado rin po yan ng ating low pressure area. Siyempre sa Masbate, dahil nandun po yung ating low pressure area, possible po yung ating mga pag-ulan dyan, lalong-lalo na sa Romblon, Marinduque, kasama na po dyan ang Mindoro. Ang natitirang bahagi naman ng Luzon, posible rin po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Doble ingat pa rin po tayo dyan mga kapatid. Maliban po dito sa ilang bahagi ng Luzon, apektado rin po ng ating low pressure area at magiging maulap din ang ating panahon sa malaking bahagi ng Visayas at posible rin po yung ating kalat-kalat o yung ating mga scattered na mga pag-ulan at thunderstorms. Ibig sabihin po niyan, anumang oras sa maghapon, posible po tayong magkaroon ng mga pag-ulan. Although minsan, nagpapakita po yung ating araw. Samantalang sa area po ng Palawan, posible naman po yung ating mga pag-ulan din dahil naman sa epekto nitong ating binabantayang dahil naman sa epekto ng paglakas nitong ating habagat o southwest monsoon. Sa area po ng Mindanao, mas maliwalas naman po yung ating panahon, maliban lang sa mga pag-ulan tuwing hapon at gabi. At gaya nga ng nabanggit natin kanina, habang kumikilos po pahilagang kanluran itong binabantayan nating low pressure area at posible nga itong maging bagyo, ayan po ay magpapaulan pa rin po sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa Mimaropa, southern portion ng Luzon, including Metro Manila. Hanggang bukas pa po yan hanggang makalabas dito sa may katubigan itong binabantayan nating sama ng panahon. If ever po, nandito na po yan, mas tumataas pa or mas pataas na po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Bangon na mga kapatid, ang ating araw po ay sumikat kaninang 5:30 AM at muli po yung lulubog mamaya 6:29 AM. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.